Narito tayo para sa isang paglilitis, Madam Marcia. Pangalan, Luis Gonzales. Kaso, nakabangga ng limang sasakyan dahil nagmamaneho ng lasing. Pinarusahan ng 1 taong pagkakakulong. Ano bang klaseng lalaki to? Paiba-iba ang pangalan at edad. Kilala sa tawag na Mister. Isang mahusay na manggagancho, magnanakaw at pirata. Isang kriminal na nagpapanggap na bayani. Isang taong mataas ang tingin sa sarili. Kung ganun pala, si Mr. ay Isa siyang coyote. Inutusan mo ang 12 Sisters para hanapin at huliin ang isang hamak na coyote. Nang dahil sa kanila, kailangan na namang bayaran ng mga politiko. Nakakalimutan mo yata ang kasapi rin kami ng Kill. Ano ba tinatago mo sa amin? Tulad nga ng sinabi ko, isa tong paglilitis, Madam Marciano. Ano ba ang nililihim mo? Ano ang halaga ng coyote niyon para sa atin? May problema, Watson? Ha? Chelsea ang pangalan ko, hindi Watson. Meron ka bang nadiskubreng bago at mahalagang impormasyon sa dokumento na yan? Naku, wala eh. Ang sentensya niya. Sentensya? 1 taong pagkakabilanggo. Kung hindi siya tumakas, 10 araw na lang dapat ay malaya na uli siya. Ha? Hindi ko maisip kung ano ang maaaring dahilan. Pero nagmamadali siya na makalabas ng bilangguan. Kami naman ang gusto mong iligpit ngayon. Ano ba talagang binabalak mo, Marcia? 7 araw na lang bago pasabugin ang planetang Graceland. Hindi pinapansin ng Graceland Liberation Army ang pakiusap ng mga sibilyan na sumuko na sila. Sa oras na pasabugin ng bomba, magugunaw ang buong planeta at tuluyang mawawala sa kalawakan. Samantala, patuloy ang mga tao. Kumusta na kayong lahat, mga kaibigan? Itigil nyo na panonood ng patuloy na balita dahil nandito na ngayon si Super Soul! Nag-iisang hari ng rock and roll! At kalaban ng mga walang kakwenta-kwenta politiko dyan, napapanood nyo ako dahil sa illegal na frequencies. Dahil kahit ang TV signal ngayon ay pwede nang nakawin. Kaya para sa mga mukhang perang TV producers, mag-iingat kayo dahil lalabanan ko kayo sa pamamagitan ng rock! Sige na, mga kaibigan, samahan nyo akong labanan ng korupsyon! Halos 3 oras ka na nagtatrabaho dyan. 30 segundo na lang. Sinasadya mo namang guloy ako eh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2...
May nalas pa. Woo! Natapos ko, ha? Sabi ko sa'yo, huwag mong mamalitin ang husay ni Katana, eh. Ayan. Woohoo! Isang Galactica gadget na relo, limited edition! Nakuha rin kita sa wakas, akin ka na! Pwede na tayong umalis, mister. Sige. Meron muna akong gustong aminin sa'yo. Nung sinabi ko sa'yong gusto ka makausap ng bata tungkol sa kayamanan, nagsinungaling ako sa iyo. Oo, alam ko na yun. Nahalata mo pala. Hindi ko na kailangan ipaalala pa sa'yo na wala na tayong panahon. 7 araw na lang bago pasabugin ang Graceland. Pagkatapos... May Galactica na ako! Sa wakas, akin na to! Tumigil ka nga sa pagsasayaw dyan! Aalis na raw tayo! Ha? Isang gabi na ang lumipas mula na sa lakay ng 12 Sisters ang Sandville Prison. Pero ngayon pala naglabas ng ulat tungkol sa mga napinsala. 8 ang namatay, mahigit 200 ang sugatan, at may isang nawawala. Lumalabas sa ginawang investigasyon na ang pagsalaki ng 12 Sisters sa bilangguan ay may kinalaman sa isa sa mga presong nakakulong doon. Kampay! Kung ako tatanungin nyo, nandun pa si Mr. sa Sandville, nagtatago sa mga otoridad. Sigurado ko doon. Hindi, imposible! Hindi magtatago si mister na parang isang duwag. Hindi mo ba naiintindihan? Gawin ang hindi inaasahan. Yun yata ang estilo ni mister. Anong sinabi mo? Sa tingin mo ba kayo tingnan na kapag nagsalita ka ng ganyan? Palitan na nga na ng pinasanggol yan! Bawiin mo! Sinabi mo! Bawiin mo! Ano? Gusto mo ng away? Sino ba may gusto? Masyado kong mayabang matanda ka! Talaga nag-aamong ka, ha? Turo na mga yan! Sige! Kayo ang makakatikim sa akin kapag patuloy kayo ng gulo sa barko! Lagi mo sinasabi na bar mo to. Ang totoo kay mister naman to. Sige, pasensya na. Pero Franca, nasa na ba si Mister? Hindi ka pa ba niya tinatawagan? Ano ka ba? Sinabi na huwag mo yung babanggitin sa kanya, eh. Pasensya na. Bakit ang tahimik dito? Ginawa bang punerarya ang lugar na to nung wala ako? Kumusta? Hinahanap niyo ba ako? Bossing! Si Mr. na! Kailangan mo na wala! Tanda! Akala ko natuluyan ka na. Sabi natin mauna ka, di ba? Kumusta? Mahigit 1 taon na. Parang tumangkad ka. Parang mahaba din yata ang buhok mo. Maganda, bagay sa'yo. At saka ito. It might have been easier on poor little Franca if he just come out and... Kaya yun, kaysa sa pilit pang bulahin ng bata. Ayun, mas lalo lang tuloy naging komplikado ang sitwasyon nila. Ano ba? Huwag ka mag-alala. Ano man ang problema, siguradong maaayos din nila. Ganyan naman talagang ugali ni na Mr. Franca, eh. Hindi ba? Sana lang maayos nila ito kaagad. Oo nga. Mahusay ka na ngayon tumugtog.
Tumakas ka sa bilangguan? Ganun na nga. Kahit na ilang araw na lang nga natitira sa sentensya mo? Oo. Pero bakit? Oo nga pala. Malapit ang pasabugin ng planetang Graceland. At mawawala ang kayamanan kasama nito. Kapag hindi mo nakita ang nakatagong kayamanan, wala ka ng dahilan para alagaan at kupkupin ako. Mali ka. Gusto ko kasing malaman kung anong balak mong gawin bago patuluyang sumabog ang planetang yon. Bakit ako? Sigurado ako na pinaslang ng Criminal Guild ang iyong ama noon dahil may gusto silang kunin mula sa kanya. Kaya ang tanong ko, gusto mo ba malaman kung ano to? Sabihin mo lang at dadaling ka namin doon. Sinungaling! Ang gusto niyo lang talagang malaman ay kung nasaan ang kayamanan. Ang iniwang kayamanan ni Papa para sa akin! Magsimula na tayo. Pumwesto na kayo. Ngayon din. Ipinapangako kung mahuhuli namin siya ngayon, Ina. Kayo ang kinatatakot ng 12 Sisters ni Marciano. Patunayan niyo ngayon na karapat-dapat kayong tawagin ganun. Siya nga pala, Ina. Bakit niyo po pala pinakawalan na yung batang babae? Dapat pinilit na lang natin siya sabihin kung nasaan ang kayamanan. Masyado kang matanong. Ha? Kung ganun kadaling mapaamin ang bata na yun, matagal na sanang ginawa ni Mr. Siguradong may iba pang rason kung bakit hindi niya kinukuha ang impormasyon. Isang napakahalagang rason na hindi pa natin naiisip. Malalaman din natin yan pag nahuli natin siya. Bishop! Bishop! Gumagamit sila ng jamming signal. Kawawa naman ang mga tao rito. Pati tuloy sila nadadamay. Ikaw may malasakit sa ibang tao? Totoo ba yan? Mister! Ayos lang ako. Bakit? Matagal ko rin hindi narinig yung mula sa'yo. Ang pangalang Mister. Pumasok ka na doon. May tinatago akong mga armas sa kwarto ko. Magaling! Tito! Bilis! Utang na ninyo ngayon sa akin ang buhay nyo. Ika nga naman kayo, Tim. Ang anumang bagay na inutang, hindi na babayaran ng ganyan! Nakalimutan ko na yun. Sige na, balato ko na to sa inyo pero hindi na maulit to. Sige na! Maraming salamat, Tanda. Hindi pa talaga ang Coyote. Salamat, ha? Alam niyo nang gagawin niyo mga kasama? Oo! Hindi. Naunahan tayo ng guild doon. Anong ginagawa ng mga pulis? Hindi raw sila makakilos dahil may gumagamit ng jamming signal. Tingin ko, may pumipigil sa kanila. Pero sino? Maaaring ang gobernador o ang hepe nila. Basta may mataas na opisyal doon na sumusunod lang sa utos ng guild. Siguro nga. Mag-isip ka nga! Siguro naman, bukod sa malaking dibdib mong yan, may utak ka rin na pwede mong gamitin. Huwag ka namang magalit sa akin. At saka may silbi din naman ang dibdib kong to, no? Anong silbi niyan? Aba, sa tulong yata nito, marami akong nakikilala ng mga tao. Minsan binibigyan pa ako ng libreng pagkain. Mahiya ka nga! Akin na yan! Tama ka! May silbi nga! Sama ito. Tinamaan na naman tayo, Bishop! Bakit ka lang dito? Gusto kong marinig ang mga huling salita mo bago ka magpaalam.
kwintas na susi sa nakatagong kayamanan. Ano? Noon pa lang, kinuha mo na sana ito mula sa akin. Pero hindi mo yung ginawa. Nang dahil sa akin, itinigil mo na ang paglalakbay sa kalawakan at ikinulong ang sarili mo sa bar nito. Madali rin naman ako nasanay sa bago kong buhay. Hindi dapat iginagapos ng coyote ang sarili niya sa isang lugar na tulad dito. Ano ang dahilan ko bakit di mo nagawang umalis dito? Hindi na bale. Sa nangyayari ngayon, sigurado nang mawawala ang kayamanan. Alam mo na siguro kung ano ang kwintas na to. Ito ang magsasabi kung saan nakatago ang kayamanan ni Papa. Kunin mo! Ang totoo. Magpahinga muna tayo sandali. Nagbago na isip ko. Umalis na nga tayo rito. Doon tayo. Nakita na ang target sa lumang gusali sa point A9. Repeat, nakita na ang target sa lumang gusali sa point A9. Punta na sila sa labasan sa unang palapat. Point A9, paligiran niyo ang gusali! Abangan na sila! They replanted the tracer and the decoy. Nasa bubong ang target! Bumibilis na sila ngayon! Teka, masyado sila malapit! Walang silbi sa akin ang bangkay niya. Alam ko po yun! Ililigtas namin sila agad! Narinig niyo ako? Nandiyan ba kayo, Ina? Anong nangyayari? Bakit ganito? Ayaw gumana ng mga radyo. Saan nagkagaling ang tugtog na yun? Parang kalambina! Tapos na pinagagawa mo, sexy? Ano? Talaga? Maraming salamat sa tulong, ha? Kailangan gumamit ng apoy para labanan ang apoy. Kumusta na kayong lahat, mga kaibigan? Nandito na naman ang nag-iisang si Super Soul! Muling ginagawang signal para sa inyong kasiyahan! At ang programa natin ngayong gabi ay inihahandog natin sa mga politiko mahimbing na natutulog habang naghihirap ang mga tao! Dessert! Heto na ang kwintas! Ibabato ko sa'yo! Bitiwan mo ako at saluhin mo ang kwintas! Hindi, Franca! Sige na! Hindi mo na kailangan maging mabait sa akin, lalo na ngayon! Tatlong taon kang nagpanggap na may malasakit ka sa akin. Tama na ang pagtitiis mo! Ang kayamanan, makuha mo man ito, maglaho sa kalawakan. Mawawalan na ako ng silbi para sa'yo!
Yeah, sige na! Huwag ka lang magkunwari na mahalaga ako para sa'yo! Sapat na ang ginawa mo! Ama na! Naging mabuti ka sa akin, pero tama na! Isa lang ang pinahalagaan ko at hindi yun ang kwintas! Kundi ikaw! Mister! Saluhin mo na ang kwintas! Ayoko! Hindi sila pwedeng mamatay! Huwag isa sa buhay ang mga coyote! Kaya naman ano man ang mangyari, hindi namin tinatalikuran ang aming pamilya! Hindi pwede magkamali! Sinabi mo mo minamalit ang husay ni Katana! Eto na! Ngayon na, Bishop! Alam ko, Katana! Ako na ang bahala! Hindi! Magkatakas na naman. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Gusto mo bang makita ang iniwan ng papa mo? At maaari ka ba naming samahan?殺しに来る